Yun, and start recording again mga kalapida. Welcome sa isa na namang reaction video. So, ang tawag dito. Ito yung video na kinikwento ko kanina na tungkol dun sa kabataan niya. Kung bakit may ano to may galit sa katawan pero putres. Yung payo na ginagawa mo, hinuhugot mo dun sa pinanggalingan mo na hanggang sa ma-generalize sa ibang tao. 'Di ba? Ba't hindi ka nalang magpayo? Wag ka nalang hindi, feeling ko wag ka nalang magpayo kung yung pinapayo mo, galing din lang sa puro galit, 'di ba? Tapos sasabihin mo, Pilipinas, mahal mo. Papakinggan nyo dito kasi nanggagaling nga sa bibig niya yung mga salita na sinasabi niya. So, pakinggan nyo sasabihin dito kung paano siya magkwento. Pakinggan natin. Anxiety, being unsure of the future. Anxiety daw Paano ka makakasigurado sa future? Trabahuhin mo. Kahit trabahuhin mo, hindi ka pa rin makakasigurado sa future. Ito, hindi ko alam kung si Nostradamus ka na ba para malaman mo yung future. 'Di ba parang sinabi niya kagabi, 100 years from now, patay na lahat ng tao. 'Di ba? Tapos ngayon, paano mo masisigurado ang future? Kailangan trabahuhin mo. Samantalang sinabi mo, paano kung halimbawa bukas namatay ka o mamaya namatay ka, na-aksidente ka, anong tatrabahuhin mo? Ano pinagsasabi mo future? 'Di ba? Wala nakakaalam ng future unless may time machine ka. Unless ikaw si Michael J. Fox. 'Di ba? Yung Back to the Future. Play natin. Ito na, dito papakinggan natin yung mga sinasabi nitong Social anxiety. Tika, ako rin naman dati, meron din naman ako niya. Mahihain bata ako dati. Paano hindi magiging mahihain? Taka na, binili lang naman ako ng matandang mayaman eh. Siyempre, 'di ba? Wala pa utang na loob, binili siya ng matandang mayaman. Ba't hindi ka maging grateful? 'Di ba dapat yun yung unang mo? Yun yung unang pasalamatan mo, yung bumili sa'yo na matandang mayaman na siguro kahit papano nabigyan ka ng magandang buhay. 'Di ba? Kung may galit ka sa magulang mo, ibahin mo na yung bumili sa'yo ng matandang mayaman. Swerte ka na nga. Swerte ka na nga kasi may bumili sa'yo yung matandang mayaman eh. 'Di ba? Dapat naging grateful ka dahil may bumili sa'yo yung matandang mayaman. Tuloy. lahat ngayon ng mga kamag-anak, again, sa akin, di ba? Ngayon daw, lahat ng mga kamag-anak, again, sa kanya. Bakit? Ano ba kasi ugali mo? Parinig nga. Pinalayas nga ako pagkatapos nun eh, pagkamatay ni Uncle. Uncle niya namatay, pero yung matandang, hindi ko alam kung sinong matanda yung tinutukoy niya. Kung matandang putang ina talaga. Doon, paano mo masasabi? Anxiety, being unsure of the future. Ngayon, paano ka makakasigurado sa future? Trabahuhin mo. Social anxiety. Tika, ako rin naman dati, meron din naman ako niya. Mahihain bata ako dati eh. Paano hindi magiging mahihain? Taka na, binili lang naman ako ng matandang mayaman eh. Matandang mayaman, hindi natin alam, baka yun yung uncle, hindi natin sure. Kasi baka matandang babaeng mayaman, matandang lalaking mayaman, baka yun yung sinasabi niya uncle, di ba? Na sinasabi ko, ba't siya hindi naging grateful pa doon? Okay, tapos, namatay. Siyempre, lahat ngayon ng mga kamag-anak, again, sa akin, di ba? Pinalayas nga ako pagkatapos nun eh, pagkamatay ni Uncle. Baka yun, uncle tawag niya, hindi natin alam Hindi natin alam o kapatid yun nung umampon sa kanya kaya uncle tawag niya. Kasi kung yung umampon sa kanya na matandang mayaman, ang tatawag mo doon kung hindi mama, mama o kaya papa o kaya daddy o kaya mami, 'di ba? Pero uncle yung namatay na tinabla na siya. Bakit kaya uli? Pinalayas ako ng mga tao eh. Bakit? Bakit ako pinalayas? Bakit? Isa yung siraulo rin kasi ako eh. Sino may kasalanan? Ikaw. Sira ulo ka pala eh. Tangina, inampon ka na, binili ka na, sabihin na natin binili para nga maampon, di ba? Hindi ka pa nagpakatino, nagpakagago ka pa. Imbis naging mapagpasalamat ka na tao, mayabang ka pa siguro talaga. Mayabang ka pa siguro talaga nung kaya galit sa iyo yung mga tao, 'di ba?
So, wag mo isisi sa ibang tao yun. Okay, lahat ng mga nangyari sa buhay mo, wag mo isisi sa ibang tao at wag mong lalahatin na. Okay, tuloy. At saka isa rin naman yung hindi naman kasi ako totoong anak eh. Pero Oh, alam mo, after sa walang issue kung hindi totoong anak yung mga ibang tao na may nag-aampon. Kasi yung ibang magulang na nag-ampon, mahal nila yung mga anak nila na inampon nila, lalo na kung nagiging mabait yung bata, 'di ba? Lalo na kahit halimbawa, sabihin na natin it's stepfather ka o stepmom ka, 'di ba? Sa Pornhub nga yung mga stepmom, hindi, joke lang po. Hindi, I mean, yung mga stepdad nga, Pornhub. Yung mga stepdad nga, 'di ba? Minsan mahal pa nila yung anak ng anak ng na pang-asawa nila dahil maganda yung pagpapalaki dun sa bata, 'di ba? So, case to case basis pa rin talaga 'yan. Hindi lahat pwede mong gawing mong sukatan yung nangyari sa buhay mo. Kaya ang nangyayari sa mga content mo kasi ginagawa mong basehan yung mga nangyari sa buhay mo 'di ba? Na wala naman palang katuturan tuloy. Na feeling mo ngayon entitled ka na sa lahat kasi pakinggan uli natin, tuloy mo na. sometime ma-realize mo rin na ang dahilan pala kung bakit ako pinalayas kasi hindi naman ako totoong anak, tapos na yung obligasyon sa akin. 18 anyos na ako, okay na, pwede na ako sipahin palabas ng bahay para makapag Pwede daw sipain. Kaya ka siguro sinipa nga kasi gago ka. simula na akong sarili kong buhay. Wala ka naman kasing ibang option dyan sa social anxiety, kundi regular kang makipag-usap sa mga tao. Regular kang makikipag-usap sa mga tao, regular mong hahasain yung communication Regular mo nga sa akin. Nung bata ako, mahihain din ako. Torpe pa nga ako eh. Diba? Siguro, depende sa mga nakakausap mo at saka depende sa sa nakakasama mo. Pero kung halimbawa, may problema ka nga sa ganun, na mag-isa mo lang tutuklasin, medyo yun, tingin ko hindi magwo-work yun. Kailangan may gagabay din sa'yo eh. 'Di ba? Hindi basta pag sinabi mo na kailangan makipag-usap ka, practicein mo yan, matuto kang ganito. Hindi siya sa ganun eh. Okay, tama yung sinabi mo. So, dapat may pakikinggan siya or may masasamahan siya na madaldal or mamomotivate siya para na nakakasama niya lagi. 'Di ba? Para mawala yung hiya niya. Parang ikaw walang hiya na. 'Di ba? Tuloy. skills mo. Tapos dun na rin sa paghahasa mo ng communication skills mo, magkakaroon ka ng confidence na humarap regular sa mga tao. Mag-workout ka. Pag halimbawa, hindi ka confident sa sarili mo, mataba ka, ganun. Mag-workout ka, papayatin mo sarili mo, ayusin mo katawan mo, pagandahin mo katawan mo. Tapos, pag-aralan nyo communication skills. Sobrang importante ng communication skills. Sa sobrang importante ng communication skills, walang negosyo sa buong mundo na hindi kailangan ng magagaling na communicators. Wala. Anxiety. Ayan. So, may pinayo naman siya sa dulo na maayos. Pero madami pa to. Okay? Kailangan naman sunod-sunurin natin. Mamaya, kasi may practice kami ngayon eh. Hinabol ko lang to 2 maikling content. DDT. And stop recording. Sana natutunan nyo yung anong pala dito. Yung buhay niya, yung pagbili sa kanya. Na the ungrateful son and stop recording.